sa mga naging pasabog ng mga legit insider na sila Adrian Wojnarowski at Anthony Slater patungkol sa pag-acquire ng Golden State Warriors kay LeBron nitong nakaraang trade deadline. Masasabi nga natin na hindi biro ang potensyal na maibibigay ni LeBron at Steph sa isang team. Dahil kung natuloy nga lang ang trade sa pagitan ng Lakers at Warriors, siguradong napakalakas ngayon ng Dub Nation. Dahil saktong-sakto ang laruan ni LeBron para kay Steph. Dahil kilala naman natin ang 4-time MVP na magaling maghanap ng mga shooter sa labas. At kung mapapansin nyo sa Lakers, ganitong setup ang ginagawa nila para kay LeBron. Dahil sa tuwing dino-double team nga ito, mas lumalawak ang bisyo ni LeBron na makahanap ng mga shooters. At kung sa Warriors nga ito gagawin ang 4-time MVP, siguradong walang mintis ang kanilang mga shooters, lalong-lalo na ang 2-time MVP na si Stephen Curry. Ganun pa man, kahit anong ganda na magiging epekto ni LeBron sa team ng Golden State Warriors, malaking pagkakamali nga kung natuluyan trade na isakripisyo ang kanilang mga batang players. Dahil kung pumayag nga ang Lakers sa kagustuhan ng GM ng Dubs, siguradong mawawala nga sa Warriors si Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis at Brandon Podziemski. Isama mo pa nga dyan si Andrew Wiggins at Moses Moody. So kung nangyari nga ito ay luging-lugi ang Warriors. Dahil kahit nasa kalakasan pa rin ngayon si LeBron ay masasabi nating may edad na nga rin ito. Kumpara sa mga batang players ng Warriors na alam nating malaki ang tsansa na maging star players sa future. Ngunit mukhang ito nga hindi iniisip ng general manager ng Warriors. Dahil kung si Bob Myers pa nga rin ang GM ng Dubs, siguradong hindi basta-basta ito mag-a-acquire ng mga players. Lalo na kung ganito kagagaling na mga players ang kanilang pakakawalan sa kanilang lineup. Samantala matapos naman ma-reevaluate ngayon si CP3 dahil sa kanyang injury, sa ngayon nga ay may magandang balita na sa veteran point guard. Dahil ayon mismo sa inilabas na balita ng Golden State Warriors, magkakaroon na nga ng on-court activity si CP3. At habang nasa All-Star break pa ang liga, kasalukuyang sasama na nga ito sa mga practice ng kanilang mga batang players. At muling i-re-evaluate nga lang ito sa loob ng isang linggo upang tuluyan na itong makabalik sa lineup ng Golden State Warriors. So asahan na nga nating mga fans after 1 week re-evaluation ni CP3, siguradong sasabak na rin ito sa aksyon. Ngunit magiging kontrolado muna ni Steve Kerr ang kanyang minuto dahil magkakaroon pa nga ito ng time restriction dahil hindi pa nga pwedeng mapersa ang kanyang injury. Subalit ang pinaka magiging problema lamang ng Dubs kung sakaling magbalik na si CP3 ay ang minuto ni Brandon Podziemski. At siguradong damay din dito ang minuto ni Lester Quiñones at Guy Santos. Dahil kaya lang naman sila nagkaminuto sa seasong ito ay dahil sa pagkakaroon ng injury ni CP3, GP2 at Moses Moody.